Sa mundong ito, mahigit 80% ng sangkatauhan ang naging mga zombie. Isang mundong ang mahihina ay nagiging biktima ng malalakas. Isang mundong hindi ka bibigyan ng pagkakataon na magpahinga at palaging pipilitin kang magpalakas ng kakayahan. Isang mundong napakabagsik kaya't maraming malalakas na tao ang nahubog dito. Upang makamit ang higit pang kapangyarihan at gantimpala, hangad ng mga pinakamatitibay na ganap na malinis ang mga domain at sakupin ang buong mundo, maging ang sansinukob. Ito ang kasaysayan ng isang sundalo na pinagtaksilan ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang kasamahan. Nagsimula ang kwento sa isang gabing wasak ang lahat. Sa loob ng isang gusaling may 4 na palapag na halos guho na, saglit na nagmistulang tahimik ang paligid hanggang biglang bumukas ang pinto. Nagmamadaling nagsitakbuhan ang mga tao upang mailigtas ang kanilang sarili mula sa mga nakakatakot na zombie na humahabol. Ang pinuno ng pangkat ay nag-utos ng may kaba na pabilisin ang kilos at agad isara ang pinto. Subalit hindi nila magawang isarado dahil mabilis nang nakalapit ang mga mabagsik na zombie. Nataranta ang lahat at hindi malaman ang gagawin. Sobra na ang bilang ng mga nilalang nakaharap nila. Napatingin ang pinuno sa paligid at nakakita ng bakal na poste. Kaagad niya itong inihagis sa isang zombie at pinukpok ang ulo nito. Inutusan niya ang mga kasama na itulak pabalik ang mga kalaban gamit ang poste. Sama-sama nilang itinulak ang mga ito hanggang mailabas niya ang granada, binunot ang pin at inihagis sa siwang ng tubo kung saan naroon ang mga zombie. Kaagad nilang binawi ang poste at isinara ang pinto. Sumabog ang granada at kumalat ang usok. Habang humahabol ng hininga, itinuro ng isa ang biglang paglitaw ng safe house at 2 minuto na lamang bago magsara ang domain. Natuwa ang pinuno sapagkat senyales iyon na malapit na silang makaligtas. Siya si Shinya Aichu, ang pangunahing tauhan ng kasaysayan. 5 taon na siyang nabubuhay sa mundong ito ng buong desperasyon. 5 taon na mula nang biglang dumating ang dakilang kalamidad at wasakin ang katahimikan ng sangkatauhan. Simula noon, nagsulputan ang mga espesyal na domain ng iba't ibang antas ng kahirapan. Ang mga domain na ito ay hiwalay sa labas ng mundo, at dito naglalabasan ang mga zombie upang lipulin ang mga taong nakulong sa loob. Kung matagpuan ang safe house, maaari mong maligtas ang iyong sarili at makaalis. Kapag nakaligtas, tataas ang estado ng iyong kakayahan at makakakuha ka pa ng mahahalagang gamit. Ngunit ang mga hindi umaabot sa ligtas na lugar sa takdang oras ay automatikong nagiging zombie. Kaya't sa loob lamang ng kalahating taon, 80% ng mga tao ang naging halimaw at tuluyang naging impyerno ang mundo. Gayunman, ang mga taong nakaliligtas sa mga domain ay patuloy na lumalakas. Sa gayong kalupitan, maraming malalakas ang nahubog. Hangad ng mga ito ang higit pang gantimpala, kaya't nais nilang makumpleto ang lahat ng domain hanggang antas 100, ang tinatawag na Grand Slam. At sa araw na yon, unang beses lumitaw ang isang antas 100 domain. Si Shinya at ang kanyang 5 mahuhusay na kasamahan ay nasa bingit ng pagtatagumpay. Kaunti na lamang, makakamit na nila ang unang kumpletong paglilinis. Maraming beses na siyang nakaligtas mula sa bingit ng kamatayan upang marating ang puntong yon. Ngunit bigla siyang nagulat nang makita ang isang zombie na kakaiba. Mas malaki, mas mabangis, isang halimaw na nakaharang sa ligtas na daan. Agad na umigpaw ang zombie at winasak ang pader gamit ang napakalaking kamay. Ang grupo ay nakaiwas, ngunit nagulat sila nang mapagtantong may bantay pala sa harap ng safe house. Ibang-iba ang anyo nito kumpara sa karaniwang mga halimaw sa loob ng domain. Kinailangan nila itong talunin upang makaligtas. Itinanong ni Shinya kung ilan pa ang kaya nilang magamit na kagamitan. Sinabi ng isa nilang kasama na mayroon na lamang silang 5 haste potion at isang power potion. Nagpasya si Shinya na siya ang iinom ng power potion samantalang ang 5 ay gagamit ng haste potion upang sabay-sabay pigilan ang halimaw at siya ang tatapos. Umiwas siya sa mabibigat na atake ng zombie at mabilis na ininom ang iniabot na potion. Ngunit napansin niyang kakaiba ang lasa. Patuloy siyang lumaban, pinipigilan ang mabangis na hampas ng halimaw, hanggang sa biglang lumitaw ang mensahe, uminom ka ng weakness potion. Lahat ng estadistika mo ay bababa ng 50% sa loob ng 20 segundo. Nabigla siya, hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon. Habang pilit na sumasalag, napatingin siya sa mga kasamahan. Isa sa kanila ang ngumiti ng palihim.
Sila ay sabay na uminom ng advanced haste potion na nagpapalakas ng kanilang bilis ng 100% sa loob ng 20 segundo, at agad na tumakbo patungo sa safe house. Habang pinipilit pigilan ni Shinya ang halimaw, malinaw na ang katotohanan. Sinadya siyang traidorin. Ang iniabot sa kanya ay hindi kapangyarihan, kundi kahinaan. Ipinahayag ng isa na walang tsansang manalo sila ng walang gamit, ngunit nang malapit na ang kaligtasan, kailangan nila ng isang haarang upang makalusot. Kung mamamatay si Shinya, mas lalaki pa ang kanilang makukuhang gantimpala. Ginamit nila siya bilang tuntungan tungo sa sariling kaligtasan at lakas. Habang lumilipas ang mga segundo, bumibilang ang orasan. 10 segundo na lamang bago tuluyang magsara ang safe house. Sa natitirang lakas, pinilit ni Shinya na bumangon at labanan pa. Ngunit masyadong mabigat ang sugat at malakas ang kalaban. Sa mga huling sandali, tuluyang tinuhag ng kuko ng halimaw ang kanyang katawan. Ang safe house ay tuluyan ng nagsara, at kasabay nito, natapos ang espesyal na domain. Ang proseso ng pagpapakawala ng domain ay nagsimula, iniwan si Shinya sa madyugo at mapait na wakas. Nadama ni Shinya ang matinding pagkadismaya. Pinaghirapan niya ang buong buhay upang mabuhay at lumakas, ngunit sa huli ay nagtapos siya bilang isang zombie na nakatakdang mamatay. Nagsimula na ang kanyang pagbabagong anyo. Ayaw niyang tanggapin ang gayong kapalaran. Pinagtaksilan ng mga kasamahan at mamamatay ng walang laban, hindi iyon ang kanyang katapusan. Sa loob ng kanyang puso, nagpasya siyang maghayganti. Kahit maging isang zombie pa siya, dadalhin niya ang kanyang galit at sisiguraduhin ang paghihiganti. Ngunit habang humihina ang kanyang diwa, nagsimulang mawala ang kanyang malay. Nagtaka siya kung nasaan na siya. Hindi ba't dapat naging zombie na siya? O ito ba ang huling sandali ng kanyang kamalayan bago tuluyang maglaho? Sa kalituhan, narinig niya ang mga yabag at boses. May mga taong tumatapak-tapak sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at napagtanto niyang mga kaklase niya sa high school ang mga yon, mga nambubuli na matagal nang pahirap sa kanya. Ang pinakamatapang sa kanila ay humarap kay Shinya at hinanap ang 5,000 yen na hinihingi nitong bayad sa bodyguard. Sa tabi ni Shinya, may isa pang matabang estudyante na tulad niya ay madalas ding mabiktima. Nang tanungin siya ng bully, sinabi nitong wala siyang ganoong kalaking halaga. Ngunit pinagsabihan siya na huwag magdahilan at magnakaw na lamang kung kinakailangan, basta't dalhin ng pera bago matapos ang araw, kung hindi ay bugbugin siya sa tuwing makikita. Habang naguguluhan si Shinya, napansin niyang nasa rooftop siya, ang lugar kung saan madalas siyang gipitin noon. Inisip niyang baka panaginip lamang ito sa kanyang huling sandali, ngunit totoong-totoo ang sakit na kanyang nadarama. Ang matabang estudyante, upang iligtas ang sarili, ay itinuro si Shinya. Sinabi niyang may pera ito mula sa kanyang part-time na trabaho at nakatago iyon sa sulok ng bag. Sa sandaling iyon, unti-unting umabot sa kamalayan ni Shinya ang katotohanan, nakabalik siya sa nakaraan, bago pa man dumating ang dakilang kalamidad. Ang pisikal na sakit na kanyang nadarama ay hindi kathang-isip. Siya ay muling nabuhay sa kanyang kabataan. Nag-iba ang daloy ng pangyayari. Nang maghabol ng pera ang bully, bigla na lamang lumipad ito matapos tamaan ng suntok sa mukha, damyugo ang ilong at bumagsak sa sahig. Nagulat ang mga tauhan nito at sumugod upang ipaghiganti ang kanilang pinuno. Subalit isa-isa silang pinabagsak ni Shinya. Ang bawat suntok at galaw ay nagmula sa kanyang mga taon ng pakikibaka sa impyernong mundo ng nakaraan. Sa kanyang dating buhay, ilang ulit siyang lumaban mula sa bingit ng kamatayan. Nasanay siyang mabuhay sa kalupitan kung saan wala nang natitirang etika o moralidad ang tao. At ngayon, ang mga estudyanteng nasa harap niya ay mga uri ng tao na sa oras ng kapahamakan ay handang ipagbili kahit ang sariling kaibigan upang makaligtas. Hindi na siya papayag na maulit ang ganoong pagkakamali. Mabilis niyang tinumbok ang bawat isa, iniiwasan ang mga suntok at sabay na nagpapabagsak gamit ang malalakas na hampas sa mukha o leeg hanggang mawala ng malay ang lahat. Namangha ang mga nakapaligid. Ang dating api, ngayoy kayang lumaban ng walang takot. Ang pinunong si Meneta, kilalang bully at may koneksyon sa Yakuza, ay hindi makapaniwala. Noon, si Shinya ang paboritong biktima. Ulila na at nagtatrabaho ng part-time upang mabuhay, siya ang pinaka-perpektong target. Taon-taon, siya'y inaabuso at inaabutan ng sapilitang bayarin. Ngunit sa pagkakataong ito, bumangon siya na ibang-iba.
Nag-alsa ng galit si Mineta at sinubukan siyang atakehin. Subalit hindi man lang natakot si Sheena. Sa halip, sinalubong niya ang suntok gamit ang kanyang kaliwang braso, walang bakas ng pangamba sa mga mata. Ang naruroon ay malamig na puot at nakakatakot na pagnanasa sa dugo. Naramdaman ni Mineta ang kilabot. Hinawakan siya ni Sheena sa ulo at bigla itong binangga ng tuhod. Pumutok ang kanyang ilong, damaloy ang dugo at bumagsak siya, tuluyang natalo. Nabigla ang mga estudyante sa nasaksihan. Si Sheena, na 3 taon nilang pinapanood na inaapi, ngayon ay nakatamba sa buong grupo ni Mineta. Ngunit kasabay ng pagkagulat, sumagi sa kanilang isip ang takot. Sapagkat marami rin sa kanila ang nakisali sa pang-aapi noon, at ngayong bumaligtad ang sitwasyon, maaaring dumating sa kanila ang paghihiganti. Napansin ni Sheena ang kakaiba. Hindi pa buo ang kanyang kapangyarihang taglay mula sa nakaraang buhay. At bago niya pa malaman ang petsa ng araw na yon, nawala na ng malay si Mineta. Umalis ang iba, naiwan ang matabang kaklase na muntik ng tumakas. Tinawag siya ni Sheena at pinatigil. Hindi ito nakatakas at mapilit na umupo sa tabi niya sa klase, may pasa sa mukha. Doon natuklasan ni Sheena ang kasalukuyang panahon. Ika-20 ng Abril taong 2024. Batid niyang sa ika-25 ng Mayo magsisimulang lumitaw ang mga espesyal na domain. Ibig sabihin, may mahigit 1 buwan pa siya upang maghanda bago tuluyang sumiklab ang wakas ng mundo. Unang sinuri ni Sheena ang kasalukuyang lakas na minana niya. Matapos subukan, lumabas na mga 3% lamang ng kapangyarihan mula sa nakaraang buhay ang naipasa sa kanya. Kahit ganoon, sa yugtong ito ay hindi na siya matatalo ng karaniwang tao. Sumunod niyang pinag-isipan ng mga kakailanganing supply para makaligtas. Tumigil siya sandali at nag-isip, at pagkatapos ay tinawag ang kanyang inventory. Nagulat siya nang makita na dala niya rin yun, ngunit bumaba mula sa dating antas na 50 sa nakaraan at ngayon ay antas 1 na lamang. Noong unang mga araw ng apokalipsis, nagsimulang sumulpot ang mga dungeon sa iba't ibang sulok ng mundo. Nagguho ang mga haligi ng lipunan at nang wala ng proteksyon, nahulog ang sangkatauhan sa dilim ng kawalang pag-asa. Ang simpleng pananatilang buhay na lamang ang naging pinakamalaking hamon. Sa isang mundong walang batas, nag-alsa ang mga hidwaan para sa limitadong yaman. Dahil ang mga dungeon ay lumilitaw ng padalas-dalas at walang pattern, imposibleng mag-imbak ng supply sa isang ligtas na lugar. Kaya binigyan ng bawat tao ng antas 1 na imbentaryo. Dito inilalagay ang mga nakuhang gamit, para dito, tumitigil ang oras ngunit hindi maaaring ilagay ang mga buhay na nilalang. Ang mas mataas na antas ng inventory ay nangangahulugang mas maraming kapasidad at mas mataas na tsansang mabuhay. Sa nakaraang buhay ni Sheena, pinagpawisan at pinagsikapan niyang palakihin ang kanyang inventory hanggang kasing laki ng isang basketball court. Bagaman bumaba na ito sa antas 1, sapat na ito para sa bagong simula. Ang layunin niya ngayon ay palakihin muli ang inventaryo at mag-ipon ng sapat na supply. Upang mapalawak ang inventory kailangan niya ng malaking halaga ng pera, at iyon ang kanyang dapat pagtuunan. Sa tulong ng bahagyang kapangyarihan na minana, ng karanasan sa nakaraang buhay, at ng hindi inaasahang maagang pagka-unlock ng kanyang inventory kasama ang nalalamang impormasyon, may kakayahan siyang lumago ng napakabilis. At para naman sa mga nagtaksil sa kanya, plano niyang maghiganti, hindi na siya ang marupok na pinagsamantalahan noon. Ilang sandali ang lumipas at lumipat ang eksena sa ibang lugar. Isang lalaki ang nakatali at sinuntok sa ulo gamit ang bat, muntik siyang mawala ng malay. Sinabi ng tumulong sa kanya na tila nawala na siya ng malay, ngunit inutusan siya ng boss na latakan ng tubig at buhayin pa, hindi pa tapos ang trabaho. Dumating naman si Mineta at sinabi na nagkaproblema siya sa paaralan at hindi nakalikom ng bodyguard fee. Ang boss, na siyang nagpapalakad sa kanila, agad na tumapik sa mukha ni Mineta. Halos bumagsak si Mineta, ngunit pinilit siyang tumayo ng isang kasama. Inusisa ng boss kung totoong ang walang dala si Mineta, kinainisan siya dahil laging useless kapag kailangan. Kinuha niya ang bat sa kamay ng isa at handa nang ibuntun kay Mineta ang parusa, nang magmakaawa si Mineta na maghintay dahil napilipit ang crew niya sa isang lalaki. Napailing ang boss sa pahayag na yun ngunit nag-utos na huwag magtagal. Kapag nakatakas ang target pagkatapos ng klase, hindi niya ito pagpapatawarin. Inutusan niya ang mga tauhan na kunin ang estudyante at dalhin sa kanya.
Sa loob ng klase, asahan ni Sheena na darating at haharapin siya ang kapalit. Dahil pinabagsak niya si Maneta, tiyak na may ganti. Batid niya sa alaala ang pangalan ng sinusuportahan ni Maneta, si Toshiki Hatano. Ayon sa kanyang alaala, si Hatano ang nagbabantay sa likod ni Maneta. Dating propesyonal na manlalaro ng baseball si Hatano na kilala sa malupit na swing at sunod-sunod na home run, subalit dahil sa marahas na ugali at paulit-ulit na pananakit sa mga kakampi, natanggal siya sa kontrata at napunta sa ilalim ng mundo. Habang pauwi na si Sheena, sumugod pababa ang matabang kaklase upang habulin siya. Nag-aalalang sinabi nito na naghihintay ang mga kasama ni Maneta sa gate ng paaralan at ibig nilang saktan siya. Hindi kumibo si Sheena, sinabi niyang aalis siya dahil tapos na ang klase at pupunta na siya sa bahay. Nang malaman ng iba, napuno ng takot ang mga estudyante dahil nakita nila ang grupo ni Maneta na may daladalang mga kawatan at isang lalaki ang nagturo kay Sheena. Nag-usisa ang ilan kung bakit nabugbog si Maneta, at may nagsabi na ginapi siya sa bubong kaya nagdala siya ng mga kaibigan para bumawi. Pinili ni Maneta si Sheena bilang target at tumukoy dito. Nag-aalboroto ang mga kasama at inutusan silang tumakas pabalik sa eskwelahan, ngunit hindi tumakas ang matabang kaklase. Nagmuni-muni si Sheena na sa loob ng isang buwan magsisimula ang paglitaw ng mga espesyal na domain. Marami pa siyang kailangang paghandaan. Ang mga lalaking may bat ay nag-utal na tumayo siya at sumama sa kanila kung ayaw niyang mapahiya sa harap ng mga tao. Nilapitan siya ng isa at inilagay ang kamay sa balikat, pinaalalahanan siyang makikisama kung ayaw maapi. Napagtanto ni Sheena na hindi niya kayang harapin ng mag-isa ang lahat ng ito, ngunit maaari niyang gamitin ang impluwensya sa likod ni Maneta bilang isang mapagkukunan. Sumunod siya at sinama sa sasakyan. Sa likuran, may nagmungkahi na tapos na si Sheena. Sino ba ang lalaban kay Maneta at mananalo? Ilang minuto ang lumipas at dinala si Sheena sa harap ng boss. Dumating siya ng tahimik at hindi tumakas ng may pagkakataon. Ipinakita ng grupo na naihatid nila ang inuutusang biktima at inangkin nilang sumunod siya. Dito nagtatapos ang inilapat niyang hakbang, ang pagtungo sa bodega ng kapangyarihan, ang pagbuo ng plano para sa paglikom ng pera, at ang pagsisimula ng paghahanda para sa nalalapit na giyera ng kaligtasan. Lumapit si Sheena, dala ang tiyak na plano na nagsimula pa noong una niyang pinabagsak si Maneta. Tumitig siya kay Hatano, handa sa susunod na mangyayari. Habang abala sa pangungutya si Maneta at mga kasama nito, biglang damapo ang mabilis na suntok ni Sheena sa mukha ng isa sa kanila. Nagwala ang tauhan at umatake gamit ang bat, ngunit mabilis itong naiwasan at tinuluyan ng isang malakas na sipa sa tiyan, dahilan upang lumipad palayo. Mula sa likuran, isang malaking lalaki ang sumunggab at pinilit siyang ipabagsak. Kasabay nito, 2 tauhan ang tumakbo upang wasakin ang kanyang binti. Subalit mabilis na ginamit ni Sheena ang bat na nasa sahig, itinulak gamit ang kanyang paa at buong lakas na ipinalo sa mukha ng nakahawak sa kanya. Tumalsik ang dugo, at sa ere pa lamang ay nasalunan niya ang bat at nagpatuloy sa pag-atake. Agad niyang binuwag ang isa pang tauhan at sinundan ng matinding suntok sa mukha. Ang unang lalaki na tinamaan ng suntok ay muling umatake mula sa likuran, ngunit hindi tumama dahil agad itong naharang ni Sheena ng halos dikit na dikit. Bago pa ito makabawi, sinalubong siya ng isang malakas na sipa sa mukha na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Napatulala si Maneta, hindi makapaniwala na sa loob lamang ng ilang segundo, natamba na ang lahat ng kanilang tauhan. Ang dating mahina at madaling apihin, ngayoy tila isang halimaw na hindi nila kayang tapatan. Dumiretso si Sheena kay Hatano at tinitigan ito ng malamig. Hamampas ng batang huli, ngunit naiwasan agad at sinagot ng mabilis na counter-attack. Nakailag si Hatano at umatras, ngunit dama niya ang bigat ng presensya ni Sheena. Napansin niyang walang nasasayang na galaw sa bawat kilos nito, bagay na hindi makikita sa isang karaniwang estudyante. Ngunit sa susunod na iglap, hindi na siya nakaiwas. Dama po ang bat sa kanyang noo, damyugo ito, at bumagsak siya sa sahig. Napatigil ang lahat, lalo na si Maneta. Ang kanyang boss ay duguan at bagsak sa harap ni Sheena. Sa isip ni Hatano, malinaw na hindi estudyante ang kaharap niya, kundi isang tunay na mandirigma na may matang puno ng matinding puot. Naiwan siyang walang magawa kundi umurong. Inalok niya kay Sheena ang lahat, si Maneta, pati ang kanilang lugar. Ngunit tinanggihan yun ng binata. Ang interes niya ay wala sa iba kundi kay Hatano mismo.
Makalipas ang ilang oras, sa isang gusali, galit na nagkukwento si Hatano tungkol sa nangyari, habang may benda ang ilong at pulang-pula ang mukha sa hiya. Nakinig ang isang lalaki na nakapalibot sa mga babae at natawa ng malakas, hindi makapaniwala na tinalo si Hatano ng isang estudyante. Galit na galit si Hatano at iginiit na hindi iyon ordinaryong bata. Sa huli, pumayag ang lalaki na kumilos, ngunit kapalit nito'y ikatlong bahagi ng kita mula sa teritoryo ni Hatano. Bagamat labag sa loob, napilitang sumang-ayon si Hatano, dahil kung kumalat ang balita, tiyak na malalagay sa peligro ang kanyang pangalan at kabuhayan. Ngunit bago pa nila maisakatuparan ang plano, dumating si Sheena sa mismong lugar. Nabigla si Hatano, hindi alam kung paano natunto ng binata ang kanilang pugad. Mapanatag ang lakad ni Sheena habang inaalis ang kanyang hood, malamig na nakatitig kay Hatano na halatang namutla. Walang nagawa si Hatano kundi ituro siya bilang mismong target na nais niyang ipapatay. Ilang oras bago ito, abala si Sheena sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Ang laban niya kay Maneta kanina ang nagpamulat na hindi pa sapat ang lakas ng kanyang katawan para sa mga darating na tunggalian. Gumugol siya ng oras sa matinding pag-ensayo, nagpahinga, at nagpa siya na magsisimula pa lamang ang tunay na trabaho para sa paghihiganti. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, nakatayo siya sa harap ng mga kalaban, malamig at walang takot. Ipinahayag niya na naroon siya sa utos ni Hatano, dahilan upang maguluhan ang boss ng lugar. Pinilit ipaliwanag ni Hatano na hindi ganoon ang sitwasyon, ngunit huli na. Buo na ang impresyon ng mga tao sa paligid, isang estudyante ang nagawa ang hindi kayang gawin ng karamihan, at ang mismong pangalan ni Hatano ay nakataya sa harap ng lahat. Mabilis na lumala ang sitwasyon, at sa mga sumunod na saglit, mas malinaw na kay Sheena na kapilang ang bigat ng kapangyarihan. Sa gabing yun, sa piling ng mga kriminal at boss ng ilalim ng mundo, isang bagay ang naging tiyak, hindi na si Hatano ang kinatatakutan. Si Sheena na ang bagong anino na bumabalot sa kanila. Naroon nang dumiretso si Sheena at inihayag na, ayon mismo sa utos ni Hatano, tinapos na niya ang lahat ng tao sa labas. Ang natitira na lamang ay ang nasa loob ng silid. Tumindig si Hatano na nagugulat, at maging ang pinuno ng lugar ay hindi makapaniwala. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na tingnan ang kamera. Nang makita ang mga kuha, nanlaki ang kanyang mga mata dahil lahat ng tao niya ay bagsak na. Isa sa mga tauhan ng pinuno ang humakbang pasulong, isang kamay ay nasa bulsa at ang isa ay nakaturo kay Sheena. Hindi siya makapaniwala na posible ang ginawa ng binata, iniisip kung gumamit ba ito ng droga. Nababalot ng pag-aalinlangan, hindi rin makapaniwala si Hatano sa nakikita. Unti-unti niyang naalala ang sinabi ni Sheena noong hapon na tutulungan siyang umangat, ngunit ngayon, malinaw na nasangkot siya sa isang sitwasyong mas malalim pa kaysa sa inakala. Biglang kumilos ang isa pang lalaki, mabilis na kinuha ang bote ng alak at sinubukang ipukpok sa ulo ni Hatano. Ngunit bago pa man tumama, nabasag na ito. Nanlaki ang kanyang mga mata at doon niya naunawaan na si Sheena ang pumihil. Sa bilis ng kanyang reaksyon, hindi na ito maituturing na isang karaniwang estudyante lamang. Mabilis na nagutos ang pinuno sa kanyang mga tauhan na huwag nang tumayo lang at umatake na kay Sheena. Sunod-sunod ang kanilang tugon ng, "Oo, amo." Itinapon ng lalaki ang basag na bote at kinuha ang isa pa. Malamig niyang idineklara na tila handa si Hatano. Ngunit hindi siya naniniwalang kaya siya pabagsakin ng binata. Ang batas ng kanilang samahan ay huwag umatake sa kapwa nila, subalit nagiging iba ang usapan kung mismong ang isa sa kanila ang sumuway, kaya hindi na ito dapat personalin. Habang nag-aalala si Hatano at sinubukang ipaliwanag na isang malaking pagkakaintindi lamang ang lahat, lumitaw ang isang halimuyak ng kasakiman sa mukha ng lalaki. Sa isip nito, walang saysay ang batang kasama. Ngunit kung si Hatano mismo ang papatayin, lahat ng hawak nito ay tuluyang magiging kanya. Malamig niyang ipinaalala kay Hatano na siya ang unang lumabag sa alituntunin. Ngunit biglang kumilos si Hatano. Mahigpit niyang sinunggaban ang balikat ng lalaki at buong puwersang ibinagsak ito sa sahig. Buo ang loob niyang hindi siya mamamatay sa lugar na iyon. Alam niyang wala nang saysay ang anumang paliwanag, sapagkat umabot na ang lahat sa puntong wala nang atrasan. Gayunpaman, hindi niya maalis sa isip kung ano ba talaga ang pinaplano ng binatang iyon. Nag-umpisa ng sumugod ang mga tauhan upang pabagsakin si Sheena. Subalit mabilis niyang ginamit ang mukha ng isang kalaban upang salagin ang suntok ng isa pa.
Pagkatapos ay mabilis niyang itinulak ang katawan nito, iniangat mula sa lupa, at buong lakas na inihagis patama sa isa pang sumasalubong. Sa gitna ng ere, tinagpo niya ang mga ito ng malupit na suntok na tuluyang bumaon sa sahig ang kanilang katawan. Lubos na nabigla ang pinuno ng lugar. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, nasaksihan niya ang lakas at bilis ni Sheena na hindi kailanman matutumbasan ng karaniwang tao.